Natapos na natin yung computation natin gamit itong ating mga device list. Ang sunod na ginawa ko ay yung actual bill. Natapos na rin natin. At ito yung pangatlo. Ito na yung pinaka monthly bill natin. Ito ay ginagamit ko kapag hindi alam ng customer yung monthly energy consumption niya kung ilang kilowatt hour. Dito ko ginagawa. Puntahan natin. Excel sheet pa rin yung ating gamit dito. Ito po yung actual bill na ginawa ko dati sa previous video ko, yung computation, kung paano ko kino-compute yung ating system, no? Tapos dito naman sa baba, ito na yung papakita ko sa inyo, yung monthly bill naman. Actually, hindi sila nagkakalayo sa actual bill at saka monthly bill. Actually, ito ay considered as actual bill. Kaya lang, minsan hindi alam ng customer na kung ilang kilowatts yung kanyang nakukonsumo kada billing pagka nakaka-receive siya ng bill. Kaya minsan, nahihirapan tayo mag-compute, no? So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito yung computation na yan gamit yung monthly bill. At ganito lang yung ginagawa ko. Yung monthly bill, like for example, sabi ng customer, meron akong bill na 2,000. 2,000, may na-receive akong bill. Or yan na yung pinaka-average bill na na-receive niya, 2,000 pesos. Tapos syempre, hindi alam ni customer yung kung magkano yung rated cost sa kanyang area, kung ilang peso per kilowatt hour yung kanyang cost. Ngayon, syempre, magtatanong tayo kung ilan. At of course, no, siguro naman hindi mahirap alamin kung magkano yung rated cost ng per kilowatt hours sa ating lugar. Let's say, maglalagay ako ng example dito. Ang per kilowatt hours sa lugar ng ating customer ay 5 pesos. Yan po ay pinakamababa. Ang kailangan lang naman natin dito makuha natin yung actual monthly energy consumption. Kilowatts hour po yan. Kung 5 pesos, ito ang kanyang monthly energy consumption, 400 kilowatt hour. Ngayon, kung 8 pesos naman, syempre, 250 kilowatt hour. Ngayon, kung 10 pesos, 200 kilowatt hour. Ngayon, ang gagawin ko dito is 12 kilowatt hour. Kukumpitin natin sa 12 kilowatt hour yan. Kaya naman, kung nag-bill siya ng kanyang monthly bill na 2,000, ang rated cost sa kanyang lugar ay 12 pesos. Ito yung kanyang actual monthly energy consumption pala, 166.67 kilowatts. So dito pa lang makukumpute na natin yung system na kailangan na mga kagamitan based doon sa kanyang monthly bill. Ayan po, actual monthly energy consumption is 166.67 kilowatts hour. Dito pa lang ay makukuha na natin dyan yung kailangan natin na computation. So dito, tama. Gagamitin natin to para makuha natin yung average power load at dito tayo magkukumpute yun. Lalagay ko dito yung actual energy consumption ng ating customer, 166.67 kilowatt. Tapos yung kanyang monthly bill na 2,000 pesos, 2,000. At ito na yung kailangan natin na makuha. Ang kanyang average power load per hour ay 347 watts. Ito yung kukunin ko para makompute natin yung mga kailangan natin na battery at saka panel. Okay, so ang kanyang average power load watts ay 347 watts per hour. Lalagay natin yan dun sa ating overall average load watts per hour. Ito, 347. Oops, sorry. I-clear muna natin tong nakalagay dyan. Average load watts per hour is 347 watts. Double check natin. 347 watts to. 347 watts. Tapos balik tayo dun sa ating device list. Ayan na, yung average load watts per hour ay 347 watts. Ayan po. Tapos, kukumputin ko yan sa 16 hours. 16 hours. Ngayon, pag nakuha ko na yung energy consumption natin, ang susunod na gagawin ko dyan ay kung anong battery ang gagamitin. Tapos, pag naglagay ako dito ng battery capacity, lalabas dito kung ilang battery yung kailangan natin, yung estimated battery quantity, at meron na siyang DOD factor, depth of discharge, at saka inverter factor. Sabihin natin, okay, gagamit tayo dyan ng 100 Ah. Ang target ko dito guys ay makuha natin yung pinakamababang numero ng battery. Pinakamababa, no? At least. Kasi kung mababang capacity ang ating ilagay, kung ang inyong energy consumption ay mabigat, ay kailangan syempre natin dyan ng mataas na capacity. Kasi kung mababa, madami yung ating battery. Okay, sample 100 Ah. So sa 100 na capacity ng ating battery ay meron tayong kailangan pala dyan na 6 na piraso. Ang dami po yan. So gawin natin 200. Siyempre magbibigay tayo ng option sa customer. Ayan sir, pwede po dyan 200 tatlo.
So, may budget pa kayo, gawin natin 250. So, tatlo pa rin, no? Hindi siya nagkakalayo dun sa bracket. Kung 250, at ang gagamitin natin dyan ay it's either, pwede tayong gumamit dyan ng dalawang battery or sundin natin yung tatlo. So, mamaya, makikita niyo po kung ano yung kanyang battery life doon sa 250 mAh. Papakita ko po sa inyo. At bago yan, puntahan muna natin yung ating panel. No? Ang susunod na kukunin natin dyan ay yung panel kung ilang peraso. So, get panel quantity. At doon sa ating pagkuha ng panel, magbe-base tayo sa monthly energy consumption. Ito po. Ito yung ating quantity of panel based on monthly energy consumption. So, ito yung ating monthly energy consumption. At nakakompute po yan sa standard time na 16 hours. 166.56. So, ilalagay ko lang dito yan. 166.56 kilowatts hour. Tapos yung fixed an hour sa kanyang lugar, no? So, halimbawa, napuntahan ko yung lugar niya, nagtanong-tanong ako, ang fixed an hour pala sa kanyang lugar ay 6 hours lang. Tapos kukumputing ko yan sa 30 days, multiply, no? Tapos, at dito ko kukunin kung anong gusto kong, ilalagay ko rito kung anong gusto kong panel ang gagamitin. Panel watts you wish to use with list factor 20% na po. In-applyan ko na yan dyan. Ngayon, kung sabihin ng customer na, ay, gusto kong gumamit ng 500 watts sa panel. Okay, so, pagka mababang wattage po kasi ng panel, ang ilalagay natin dito, ay marami tayong panel na kailangan. Maglalagay lang muna ako ng 100 watts na panel. Tapos, ayan na, yung kanyang minimum numbers of panel required pala dyan. Dosing panel, napakadami po yan. Kung 100 watts yung gagamitin natin. Kung mababang wattage ng panel gagamitin natin, tapos mabigat yung ating energy consumption a day, ay 12 pieces panel pala yung ating kailangan dyan. Ngayon sabi ng customer, sige, sige sir, sige, 500. 500, gagamit tayo ng 500 watts. Sige, tingnan natin kung ilang peraso yan. Ayun, so dalawang peraso lang pala na 500 watts. Ayan po, ayan, nakuha na natin kung ilang battery at saka kung ilang panel. Ngayon, ang titingnan natin, i-confirm natin yan kung sasapat ba yung dalawang 500 watts doon sa ating energy consumption a day. Tingnan natin, punta tayo doon sa panel. Ayan, ito na yung ating panel. May dalawa tayong panel na ilang watts yun? 500. Ayan, tapos ang sun window hours niya, yung peak sun hour niya ay ito. 6 hours. 6 hours. Ayan, 4,800 watts hour yung kanyang generation charge a day. Tingnan natin doon sa ating energy consumption. Ayan, so malapit na, no? Ang kanyang energy consumption a day ay 5,552. Samantalang yung ating generation charge ng dalawang panel ay 4,800. Malapit na, kunti na lang. So, sabihin ko sa customer, ay sir, magdagdag ko kayo dyan ng isa pa, gawin nyo yung tatlo. Ayun. So, sa tatlo na yun, ayan, 7,200. Mas maganda na yung sobra, wag lang kulang. So, ganun lang po, kadali yung ginagawa kong computation dito. Kung halimbawa, mag-advise ako sa customer, okay, sige sir, dalawang na lang, 590 watts bifacial na panel. Yan kasi yung gamit ko. Tingnan natin. Ayun, so sa 590 watts pala, na dalawa lang, nakatipid pa tayo, no? Yan, nakakuha tayo ng 5,664 watts hour. At tingnan natin. 5,552 watts against dun sa ating panel, 5,664. So, ito talaga yung pasok, 590 watts. Kasi kung 500 watts, ayan siya, 4,800 watts lang. Kaya kailangan natin dito, sir, ay 590 watts pala. Kaysa naman magtatlo tayo dito, magagastusan pa kayo. Ayan. So, sige. Sabi ni customer, okay, sige. Dalawang na lang. 590 watts. Ayan. 590 watts. Ganun lang po. Tapos, tingnan natin yung ating battery, no? Ang sabi dito, 250 Ah at tatlo ang kailangan dyan. Okay, puntahan natin yung ating, muna, yung ating sa battery. Dito tayo, guys, sa ating battery series parallel groupings mode. Ginagamit ko itong battery series parallel groupings mode kapag meron po tayong battery na marami. Kagaya nito, meron tayong 3 peraso. At ito ay ginagamit ko para sa system volts. Meron kasi tayong system volts na 12 volts, meron ding 24, at saka 48 volts. Kagaya nito, meron tayong 3 battery. Ngayon, ang 3 na yan ay alanganin sa groupings. Kasi kung halimbawa, mag-series pa ako ng 2 battery, at ang system volts yan ay 24 yan. 12 volts. Ayan, 24. Tapos ang capacity niya is 250. At may group tayong isa. Pag rinop ko ng isa pa, magiging 4 kasi sa isang groups ko yan, 2. Ang nakalagay dito, 3. Ayan. So kung mag-group ako ng isa, gawin ko ng 2, magiging 4.
Magdadagdag tayo ng isang battery dito na which is okay naman kasi mas marami tayong battery bank, mas okay. Ngayon kung gusto naman ni sir na tatlong battery, sundin na yung tatlong battery, kaya lang ang magiging system niya dyan ay 12 volts. So, isa ating battery na tatlo, tapos, ay sorry, isang battery, 12 volts, at ang kanyang groups natin ay hahabulin natin yung tatlong battery niya, no? So, 1, isa, so, dalawa, tatlo, ayan, tatlong groups. Kumbaga, yung isang battery ay atin pong ipaparallel na yan. Kaya, ang basa po nito is 1S tapos 3P. 1 series, 3 parallel. Ayan siya. Kaya nakakuha siya dyan ng battery capacity. Ayan na, 750 Ah at nagkaroon siya ng total watts in series parallel na 9,000 watts. Wala pa pong DOD yan. Pag in-apply natin yung DOD, yung like for example sa ating battery na lead acid battery, ang DOD po, pwede tayo maglagay dyan ng 80%. Tingnan natin to, no? 5,552 yung ating energy consumption. Samantalang ito, 9,000. Wow, napakataas. Wala pa kasing ano yan, deep of discharge factor at saka yung sa inverter natin. No? Maglalagay ako dyan ng 80%. Ayan, 7,200 watts. Napakaganda kasi halos ano natin na nalampasan natin itong energy consumption na natin a day na which is yung ating battery bank ay meron tayong 7,200 watts. Eh kung gawin kong yung DOD niyan is 60%, pasok pa rin siya, no? Malapit. Ayan guys, no? Malapit na malapit. Ayan. Kung 24 volt system naman, dalawahin ko lang yan. Tapos, i-groups ko lang siya ng, let's say, dalawang battery. Tingnan natin. Ayan, 500 yung kanyang capacity. At syempre, lumabas na rin dito yung maximum charge current natin dyan, 125 ampere. At yun, ito na nga yung ating pinaka total watts na na-apply na natin ng DOD, 7,200 watts. Kung isipin nyo po ay ang daming battery. Ilan po yan? 4. Kasi nag-series tayo ng dalawa at nag-groups tayo ng dalawa. Kung isang groups lang yan, 24 volts, 250 yung kanyang capacity at nag-apply tayo ng DOD ng 60%, ito na lang yung kanyang total watts in series parallel with DOD factor. Kung gagawin natin itong 80%, tingnan natin. Ayun, malapit na. At least malapit na siya, no? Pwede na rin yan, yung dalawang battery. Pero kung may budget, si customer, pwede niyang gawin itong dalawa. Group siya ng dalawa at may 4. At pwede rin, kung halimbawa, kung gusto ng customer na, ay gusto ko 48 volt system. Okay, sige, 48 volt system. Gawin natin 4 yung series. At i-group lang natin yun na isa. Meron tayong 48 volt system. At the same time, ang ating battery capacity, ayan. Meron tayong 250 at tayo dyan ng 12,000 watts. At ito na yung ating pinaka-final total watts na meron tayong DOD factor, 9,600 watts. Ayan po. Kaya lang yung battery, syempre, 4 na yan. Okay, so balikan natin sundin natin yung about dito sa tatlong battery, no? Yung isa na 12 volts at ang kanyang groups natin ng tatlo. Nakuha tayo ng overall battery quantity na tatlo. At yung battery capacity niya in series parallel ay 750 Nakakuha tayo ng total watts in series without DOD, 9,000 watts. At nung in-apply natin ng 80%, nakakuha tayo ng 7,200 watts. Ayan po. Tapos, lumabas na rin dyan yung maximum charge current. Ngayon, tingnan natin dun sa ating battery life. Tandaan nyo po, 12 volts, tapos 750 battery life, battery volts, 12 volts. Tapos yung capacity niya ay 750 at ang kanyang pinaka overall total power or average load watts per hour ay 347 watts. Lagyan natin, 347. Ayan, so 19 hours ang ating battery working hours na. Meron tayong tatlong battery at ang kanyang capacity ay 250 Paano naman kung dalawang battery lang? Balik tayo doon. Kung dalawang battery lang, groups lang natin yan sa dalawa. Meron tayong 500 na capacity at tingnan natin doon sa ating battery life, no? 12 volts at yung ating capacity is 500. 12 volts, 500, 12 volts. Tapos 500, gawin natin itong 500. 500, yun pa rin yung ating nominal power load. Ayan, 12 hours naman siya. Wala lang, so dito pwede natin papiliin yung customer. Anong gusto niyo po ba, sir? Tatlong battery, 4 na battery, o ayan, dalawa. Kung dalawa, meron tayong 12 hours. Tapos dito, pwede akong maglagay dito ng, kung halimbawa, ano kaya, sabihin ko, sir,
Kung gagamitin ko yan off-grid, pang 24 hours. So, lagyan natin sir, 24 hours. Ayan yung kailangan mong battery. Apat na battery na, 250 Ah. Pag gagamitin niyo po ng off-grid, 24 hours. Paano naman, sir, kung ano, sabihin ng customer, yung sa 8 hours lang nagamit. Alright, so bigyan natin siya. 8 hours na gamit. Ilan ang battery na kailangan? Ayan, isa lang. So, pipili siya dyan kung alin yung gusto niya. It's either yung pang off-grid na 24 hours, it's either yung pang standard natin na usage, which is 16 hours, or yung sa ating battery rolls na 8 hours. Yung ating battery rolls ay yung kalahati ng ating energy consumption doon sa ating standard time na 16. Hinatin natin. 16 divide 2 equals yan, 8. Ito na yung ating battery rolls na tinatawag. Dito makapagpili yung ating customer kung anong gusto nila. Ayan. Tapos may nadagdag pa ako dito, no? Sana wala na ako nakalimutan dito. Okay, sige, tingnan natin dito sa ating apat na battery. Ayan, apat na battery. Doon sa ating battery, apat daw na battery. O sige sir, apat na battery. Ang ano mo po dyan, ang suggestion ko, 48 volt system. 48 volt system kasi mas maganda yung mataas yung system mo para makapaglagay ka ng mabibigat na load, aircon, heater, mga ganon. Ayan, so ang kanyang pinaka total watts in series parallel without DOD ay 12,000. At ang yung kanyang maximum charge current, 63 ampere lang. Tapos na-apply natin ng of discharge factor, 80%. Ang kanyang wattage ay 9,600 watts with DOD factor na yan. Compared dito sa ating energy consumption sa 24 hours na 8,328 watts hour. Pasok na pasok ng ating apat na battery na makakuha tayo dyan ng 9,600 watts. Ayan. So, titignan natin dun sa ating battery life. Mayroon tayong 48 volt system at ang kanyang capacity ay 250 Ah. Tingnan natin dun sa battery life. 48 volt system, 48, tapos 250 yung kanyang capacity. So, ayan guys, no? Pasok na pasok. 25 hours battery working hours based dun sa ating power load na 347 watts, 347 watts. O, sabi ng customer, o sige, yan na lang, pang ano na lang tayo, pang off-grid, 24 hours, apat na battery, kayang-kaya, sabi ng customer. Okay, so mayroon ako ditong panel mounting, no, na inad. Ayan, kasi kukunin natin yung sukat ng bubungan natin kung gaano ba kahaba yan, at saka gaano kalapad. Kasi yung ating bubong minsan hindi ganun kalapad, hindi ganun kahaba, kaya kailangan natin makuha kung yung sukat para makita natin ilang panel yung kailangan natin yan. Magbibigay ako ng example. Halimbawa, ang sukat ng inyong bubong ay 300 cm. Tapos ito yung haba, yung lapad naman ay let's say meron siyang maliit lang na bahay ito. Laki-laki natin, gawin natin 400. Tapos yung lapad niya is 300. Ayan, tapos ang sabi nga doon, yung gagamitin na panel ay 590 watts at ito na yung sukat ng ating panel ng 590 watts, yung haba 227.8 at yung lapad naman is 113.4. Dito natin ilalagay yan. 227.8 at yung kanyang lapad ay 113.4. Dito natin makikita kung ilang numbers of panel ang kasya dyan. Okay, 113.4 equals, ayun. So, 5 panel ang kakasya pala dyan. Ayan. So, ilan yung panel na kailangan natin doon sa customer? Ang alam ko is 3. Dalawa. Hindi, 590 watts yan. Gagawin natin 590 watts. Ayan. So, dalawa. 500 or 590 watts. Pero ang sinuggest ko sa customer is 590 watts para hindi na siya magdagdag ng isa. Tingnan natin doon sa ating panel. Ayan, dalawang 590 watts. So, ayan sir, pwede pa kayo magdagdag ng 3 panel dyan sa inyong bubungan. Kasyang-kasya. Para naman pagka tag-ulan, cloudy, ay at least makakapag-charge pa yung battery. So, ayan guys, ganun ko lang ginagawa yung computation. At sana ay may nakuha kayong idea sa ating computation na to gamit yung Excel sheet. At kung bago ka pa lang sa ating channel, salamat sa inyong pagbisita. Pakisubscribe na lang yung ating channel. Pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat. Sorry guys, ito wag niyo intindihin to, nakalimutan kong i-delete. Pwede ko naman i-delete yan, clear ko lang to. Clear, wala. Yan natira, yan siya. At pwede ko rin i-clear lahat yan. Clear all. Wala na.
clear na lahat. Pati doon sa ating panel mounting. Dito pala hindi. Sorry. May sarili siyang clear all. Ayan. Clear all. Yun. Ang natira dyan ay yung, syempre, yung sukat ng ating panel.